So, hi all mga Smarts! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, under the feedback thoughts and also sharing you guys my own experience with this Android phone. And we are talking about the Vivo Y04S. So, sulit nga ba siya? Worth it ba siyang bilhin within this year? Pasok ba siya sa marirecommend ko mga Android phone bago tapos ang 2025? Without further ado, let me go ahead and share you guys first the quick specification of this Android phone. So this Vivo Y04S was released just this October 2025. Meron tong size na 6.74 inches HD plus IPS LCD display na merong 90 Hz refresh rate. Pagdating naman sa kanyang body build, meron tong gloss front, plastic back, and this is IP64. Meaning dust resistant and splash resistant po itong si ating Vivo Y04S. Sa chipset, meron tayong Unisoc T7225 12 nanometer na merong Android version 14 with FunTouch OS 14. Sa GPU, this is Mali G52MP1. At pagdating sa rear camera or main camera niya, mga Smarts, meron tayong 13 megapixel. Maximum resolution naman using the video recording is 1080p with 30 FPS. Front-facing camera, 5 megapixel, same maximum resolution. Sa kanyang video recording is 1080p with 30 FPS. Battery capacity, this is 6,000 mAh battery capacity na meron 15 watts wired charger. Pagdating naman sa kanyang storage, mga Smarts, meron 256GB. Security sensor, meron side-mounted fingerprint scanner. Originally, this is 6,499 dito sa Pilipinas and that is 4GB RAM with 256GB of ROM. So, yun lang mga Smarts yung ating quick specification with this Android phone. Dumako na tayo sa ating feedback experience and also thoughts with this smartphone. First is sa kanyang presyo, this is around 6,499 pesos. Pero mabibili nyo na lang siya around 5,000 na lang dito sa ating YouTube channel. If by any chance, just click the product na magpa-pop up dito sa ating bottom part ng video. And mas mura nyo na mabibili mga Smarts kasi meron pa kayong exclusive voucher na ibibigay. That is in collaboration with Shopee. Nasa 1,200 yata yung binibigay nilang voucher ngayon mga Smarts. So grab a chance habang mura na nga yung unit, tapos meron ka pang voucher. So, paldo ka na sa discounts niyan, mga Smarts. Ano? So, going back, pagdating naman sa specification nitong si Vivo Y04S, okay naman ako sa kanyang presyo. Sa battery, okay din ako. Mataas din naman ng kanyang battery capacity. 6,000 mAh battery capacity is good na mga Smarts, lalong-lalo na if nasa labas kayo or isa kang estudyante, rider. Though, pagdating naman sa kanyang camera, this 13 megapixel main camera and hindi ako ganon satisfied or masaya sa quality ng camera ng ating Vivo Y04. Sa video recording kasi medyo madilim. Sa camera naman mga Smarts, hindi siya ganon ka para kang saturated. I'm not sure if that is the correct term. So, para kang pale sa kulay mo using this Vivo Y04S. Hindi ko siya masasuggest if by any chance naghanap kayo ng Android phone na perfect for vlogging o pang start pang vlogging. Hindi ko siya marirecommend sa inyo mga Smarts. Sa chipset nga naman mga Smarts, this is Unisoc T7225. At pagdating naman po doon, sa gaming naman kasi, I'm not a pro. Ang main lang naman naglalaro ko is ML lang and also COD. Kaya for me, siguro mas kasi sa experience daw ni J-Vlog, since siya talaga mas lalong naglalaro ng mga ganitong Android phone, hindi worth it yung presyo niya sa chipset niya. Kasi parang nasa 6,000 to. And yung chipset niya is T7225. Kaya kung tatanungin niyo ako, marirecommend mo ba siya or worth it bang bumili within this year or pwede ba siyang pangregalo? Siguro mga Smarts, yes. Pag meron kayong voucher and also mas mababa nyo pa siya makukuha, 5,000 or below 5,000, worth it na siya kasi yung storage niya nasa 256 gigabytes of ROM. So, marami naman na kayo ma-store ng file dyan. Though this is a 4 gig of RAM. Okay din naman yung kanyang design. The camera module is fine. Pero again, yung kanyang
notch display is hindi ako fan ng gano'n. Kasi para sa akin, again and again, parang sagabal talaga siya. Sagabal siya sa panonood ko, sagabal siya sa paglalaro ko, ayan. So, yun lang mga sis Mars. Kung tatanungin niyo ako, okay naman siguro siya pag mababa na siya, lalo na sale niya lang siya mabibili 5,000 below, tapos may voucher pa kayo, okay na okay naman siya. I'm not sure if we are in the same page sa mga merong Vivo Y04S. So, kanya-kanya kasi tayo ng, alam niyo na, pananaw sa mga Android phone, and kanya-kanya tayo na standard and also experience. Maybe some of you guys, okay na okay sa inyo si Vivo Y04S. Pero sa akin kasi, frankly speaking, hindi ko talaga siya marerecommend if lang naman to mga sis Mars, if into gaming talaga kayo. Siguro magagamit nyo to for social media, for daily lifestyle lang naman, like nagbubook ka lang ng bago ka papasok or something, for keeping some notes, documents, kasi mataas naman yung storage nito and mataas naman yung battery capacity nito. So, okay na okay pa naman siya. So, yun lang mga sis Mars. Once again, my name is Maring Ana. Again, disclaimer lang po, I'm not a pro when it comes sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my experience with this Android phone. So, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me on my TikTok account, _Malonzo. See you let's at the next na vlog. Bye, guys.